Magandang buhay mga katiyats. Napakaganda ng ating episode ngayon dahil ito'y very related to Yamashita Treasures, lalo na sa ating number 1 treasure hunter, Apo Lakay, na totoong nakakuha ng mga malalaking halaga o malalaking kayamanan ng Yamashita Treasures. Okay, so atin muna panoorin ang video at bigyan natin ng reaksyon. Ito'y courtesy na video ng ating historiador kaalam. At ang mas nakakagulat, may kinalaman umano ang dambuhalang headpass ni Marcos sa kinaroroonan ng Yamashita Treasure. Ang tinutukoy kong headpass ay ito. Dito umano itinago o dito makikita ang palatandaan kung saan makikita ang maalamat na kayamanan ng Yamashita Treasure. Totoo nga ba ito? Yan ang tampok sa ating video ngayon. Halina't samahan nyo akong magbalik tanaw at alamin kung totoo nga bang nasa loob ng headpass na ito ang maalamat na Yamashita Treasure. Okay, ang sagot dyan ay partial. Pwedeng nasa loob ng ulo at pwedeng nasa mga mata nito kung saan nakatingin ang headpass na yan ng Apo Lakay. Ito yung nasa Aguo, parte ng Cordillera ang Aguo, at ito'y pinasabog 1989 nang pinasabog ito dahil merong dalawang teorya ang pagsabog nito. Pwedeng kagagawan ng kalaban niya at pwedeng kagagawan ng nakakaalam kung ano ang misteryo ng mga mata ng headpass na ito. Patuloy tayo sa video. Madalas na sa tuwing mababanggit ang pangalang Ferdinand Marcos o kahit ang apelyido lamang nila na Marcos ay siguradong kontrobersiya lagi ang kaakibat nito. Mula sa klase ng pamumuno ng kanilang pamilya ng maraming taon hanggang sa mga nagawa niya para sa ating bansa. Isa pa marahil sa pinaka-pinag-uusapang issue tungkol sa kanila ay ang pagkakadawit nila sa Yamashita Treasure. Sinasabing ang maalamat na kayamanan ito umano ay matagal nang nasa kamay ng pamilya Marcos at pilit lamang nilang tinatago. Marami ang hindi naniniwala sa alamat ng Yamashita Treasures na nakuha. Ang iba ay nakuha ni FM o Apo Lakay, pero mas marami ang naniniwala na totoo ang alamat ng Yamashita Treasures at totoo na nakakuha talaga itong si Apo Lakay ng isang Imperial Treasure Site. Yan ay ayon naman sa salaysay ni Bob Cortez, isang Amerikanong treasure hunter ni Marcos noon, na nakakuha diyan sa Teresa II site sa Quezon. Kaya totoo ito dahil mayroong mga nagpapatunay na mayroon talagang nakuha. At hindi lang yan, sa Bataan, yung Watsi cruiser ship na Watsi, yun ay mayroon daw nakuha rin ayon sa isa pang foreigner na treasure hunter ni Marcos, si Olof Jansson, yung psychic na galing sa Sweden. Sa mga buwan noong taong 1978, sinimulang itayo ang rebulto ng dating Pangulong Marcos sa Marcos Highway na kalaunay opisyal na tinawag na Aspiras Palispis Highway. Itinayo ito sa tulong ng Philippine Tourism Authority. Ang rebultong ito ay magsisilbi sanang pangunahing atraksyon noon sa pinaplano nilang Marcos Park. Yan ang maganda sana sa park na ito. Kasi ilang daang ektarya ang binili diyan ng gobyerno para gawing Marcos Park. At yung mga native na nakatira diyan ay meron sanang ibibigay na trabaho sa tourism mismo. Parang Baguio City na ang mga natibo doon ay nagkaroon ng trabaho dahil sa tourism. Yun sana ang magandang plano, kaya nga lang ay hindi natuloy dahil pinatalsik ang Apo Lakay. At hindi lang yan, paano maging park yan, isinira na yan. Sana ang plano nga nito ni FM ay gawing parang sa Mount Rushmore sa Amerika, yung 4 na ulo ng mga presidente. Yun sana ang gawin diyan, isunod-sunod na yan kung sino ang kasunod kay Marcos. So sunod-sunod na yan ng mga presidente. Dapat nandyan din si Cory Aquino, nandyan si Noynoy, nandyan si Fidel Ramos, nandyan si
Sino pa nga ba? So dapat ay nakahilira din diyan ang mga ulo ng iba pang presidente. Yan ang plano. Pero kasi mga talangka mentality, crab mentality, hinihila kung sinong nasa itaas, hinihila pababa. Hindi lang hinihila, sinisira. Sayang, milyones kasi ang gasto niyan, pera ng taong bayan, ba't mo sirain? History yan, part of history. Kaya yan ang masama sa kultura ng Pilipino. Hanggang sa mga rebulto ay pinagdiskartihan, hanggang sa mga ari-arian. Meron pang PCGG noon, yung sequestered government, yung sinisequester ang lahat ng pag-umayari ng mga Marcos noon. Ito ay tinayo malapit sa tuktok ng Mount Sontug na matatanaw ng mga motoristang paakyat ng Baguio kahit na sila ay may layong 3 kilometro mula sa rebulto. Ang magamang sina Anselmo Dayag Sr. at Anselmo Jr. ang napiling manguna sa pagdidisenyo at sa konstruksyon ng higanting ulo. Ayon sa mga naglabasang ulat noon, gumamit umano ng mga plywood upang ipangtakip sa mga scaffolding na nasa lugar habang ito ay ginagawa upang hindi ito agad makita ng publiko at ng mga motoristang dumadaan sa lugar. Kung pagmasdan natin ang rebulto, napakaganda ng pagkagawa. Yan ay magpapakita sana ng malikhain o artistry ng mga Pilipino, yung Dayag Brothers ba yun ang gumawa? Kuwang-kuwa ang itsura ni Apulacay, pati yung wrinkles. Kaya sayang at sinira. Part of history, hindi lang yan. Marami ang pupunta dyan para titingin sa ulo na yan. At mayroong history na talagang nandyan, immortal, kasi nandyan ang malaking estatwa. Ngayon, sayang, sirang-sira na siya at hindi na pwedeng i-rebuild yan kasi sinira na nga. Okay, so Subalit dahil sa isang malakas na bagyo na dumaan sa probinsya, nilipad ang mga nakatakip sa rebulto na siyang naging dahilan ng pagkakalabas nito sa mata ng publiko. Natapos ang konstruksyon nito sa pagitan ng mga taon ng 1980 hanggang 1981. Maraming mga kontrobersiya ang ipinukol sa naturang higanteng statwa. Ayon sa mga kritiko ng Administrasyong Marcos, ito umano ay tila ginawa upang mas pasikatin pa ang pangalan ng dating Pangulo. Magbalik tayo sa issue tungkol sa maalamat na Yamashita Treasure na nakakubli umano sa higanteng rebultong ito ni Marcos. Noong taong 1989, ilang grupo ng mga rebelde na galit sa rehimeng Marcos ang nagpasabog sa estatwa na nagresulta sa pagkakasira sa ilang parte nito. Ito umano ay kagagawa ng mga treasure hunter na naniniwalang ang nawawalang Yamashita Treasure ay nasa loob umano ng naturang rebulto. okay, so ito yung dalawang teorya. Hindi kasi nalaman kung sino ang nagpasabog dyan. Unang teorya ay gawa ng mga NPA. Sa tingin ko, kung NPA na nasa Cordillera, yan kasi ay mga kaalyado yan ng Apulacay kasi nitibo sa Cordillera at taga-Cordillera si FM. At kung noon pa man, sana ay nag-aklas na yung mga rebelde sa kapanahonan niya. Mga supporters yun ni Marcos kaya hindi pwedeng rebelde. At ayon sa nakakita ay merong white Tamaraw FX na umaligid-aligid bago sumabog. So ibig sabihin hindi mga rebelde kasi hindi naman gumagamit ng SUV ang mga rebelde diyan. Kaya hindi. Talagang treasure hunters. Pwedeng treasure hunter na alam ng mga treasure hunter ang misteryo ng mga mata kung saan nakatingin yan. O baka sa loob ng estatwa, sa loob ng ulo na yan, kasi sinarado yan. Sinemento siya, sinarado, walang entrance papunta sa loob. Kaya pwedeng merong itinago diyan. Ngayon, kung ang sadya lang ng mga treasure hunter ay kunin yung gold bars, bakit pa sasabugin pa nila? Marinig sila, di ba? So ibig sabihin, ang sadya talaga diyan ay sirain ang mga mata para hindi na makikita pa ang kung saan nakatingin ang dalawang mata yan. Kasi ang dalawang mata na yan, kung pupunta ka sa ulo ng
sa loob ng ulo ng rebulto ay parang mga bintana yan yung dalawang mata. At makikita mo na parang teleskopyo kung saang tuktok, saang bundok nakatingin ang dalawang mata na yan. Kaya yan ang pinakasikreto dyan. Kaya pinasabog ang mata para wala nang makakaalam kung saan ito nakatingin. Kaya naman naisip nilang pasabugin ito upang makita nga ang nasa loob nito. Bago nito, una na rin palang napansin ng mga taong malapit sa estatwa ang kulay puting Toyota FX na umaali-aligid sa lugar bago pa man mangyari ang insidente. Ayon din ito kay Benguet Governor Raul Mencio Molintas. Naging puntirya ng mga treasure hunter ang higanteng ulo ni Marcos nang sila ay magkaroon ng ideya tungkol sa maalamat na Yamashita treasure na nasa loob umano ng rebulto. Ayon din sa mga lumabas na balita noon, kung saan daw umano nakatingin ng mga mata ng rebulto ni Marcos ay doon din naroon ang kuweba o lugar kung saan naglalaman ng maalamat na Yamashita treasure. Mapapansin sa mga larawang ito matapos ang pagpapasabog na nakasentro sa mga mata ng rebulto ang sira na dulot ng bomba. May mga naniniwala na alam na mga nagpasabog ang tunay na kahulugan ng rebulto. Marahil ay alam na rin nila kung nasaan ang Yamashita treasure kaya naman mas minabuti na lamang nila na sirain na ang mga mata nito upang wala nang ibang makaalam ng kinalalagyan ng maalamat na kayamanan. Okay, totoo yan na yan talaga ang sadya ng pagpasabog. Ang pasabugin ng mga mata dahil nandyan ang sikreto. Ang rebulto ni Marcos ni Apolacay ay kinuha niya ang konsepto nito dito sa mga ulo na ito sa Mount Rushmore sa Amerika. Yan yung mga ulo nila President Lincoln, ni Theodore Roosevelt, at meron pa dyan yung dalawa. Yun ang kinopya niya kasi merong alamat din yun na merong tinatagong treasures sa Mount Rushmore sa loob ng bundok na yon kung saan nakatayo yung mga malaking ulo. Ang pagkakaiba niyan, itong ulo ni Marcos ay gawa sa konkreto, while yung mga ulo sa Mount Rushmore ay gawa sa bundok. Bato ng bundok, kinakarve. Kaya piece of art, isang piece of immortal art sana ito. Kasi higante, meron sana tayong ikumpara sa Mount Rushmore at ang susunod na presidente pwedeng maglagay din dyan sa tabi ng ulo. At ang mga pangalan nga pala ng mga ulo dyan sa Mount Rushmore ay 4 yan. Yan ang founding fathers of America. Si George Washington, Jefferson, si Abraham Lincoln, at Theodore Roosevelt. Yung 4 na yan, yan ang mga founding fathers of America. Kaya nakakarve yan sa bundok. At meron daw treasure sa loob ng bundok na yan. Yan ang alamat ng mga ulo na yan. Okay, napakagandang kwento ito ngayon mga ka-TH. Hanggang sa muli, ako'y magpapasalamat sa palaging pagsubaybay nyo sa ating channel. Paalam at ingat kayong lahat.